Mahal kong tinubuan, ang mahal kong Pilipinas. Inihahandog ko ng ganap na tuwa sa iyo yaring buhay na lantan at aba. Naging dakila may iaalay rin nga kung di dahil sa iyong ikatitimawa. Kung dugo ang iyong kinakailangan sa ikadidilag ng iyong pagsilang, dugo ko'y ibubot sa isa man lamang ng mubigiti mong sinag ay kuminang. Siya nga pala, parating na ang pinakadahilan ng ating pagtitiko. Ayan na pala siya. Ipinapakilala ko ang anak ng matalik kong kaibigan si Don Rafael Ibarra. Ako nga pala, si Juan Crisostomo Ibarra Magsali. At ikinagagala kong makilala ang sura ng aking bayan pati Damaso. May mabuti at ligtas ka nakauwi buwan sa iyong malayong paglalakbay. Napakatisip mong binata. Maraming salamat din yun din. Alam mo ba na napakabuti ng iyong ama? Napakarami naman tulungan dito sa San Diego. Hindi lang dito sa bayan ng San Diego, kundi sa mga nangangailangan sa... Siya nga pala Maria Clara. Napakaganda ng kulay ng iyong mga pisngi ngayon. Tila ba'y may nagpapasaya na sa'yo? Naku Sinang, ano ba yung pinagsasasabi mo? Ako'y sadyang masaya lamang dahil maganda ang panahon. Tama, dahil maganda ang panahon. Sus! Huwag mo na ikabli. Alam kong may iniisip kang isang tao. Siya nga pala, parating na din si Don Crisostomo. Ihahanda ko muna ang merienda. Maria Clara, Gusto mo, magandang tanghali. maganda sa hali rin sa'yo. Napakaganda mo ngayon. Salamat. Kumusta na? Tagal na ba tayo naman yung nagkita, no? Mabuti naman po ako. Kayo po, ano pong sadya niyo rito sa San Diego? Bali marami ako sadya dito sa San Diego. Pero sa pinakasadya ko yung puntod ng aking ama. Naku, kinalulungkot ko po ang pagpala ng inyong ama. Naway kayapa ng kanyang payo mo. Maraming salamat mo at Maria Clara. Alam mo, kaya mo Maria Clara. Maging ayos mo na. Merienda na po muna kayo para kayo mga isang merienda. Hindi Ibarra, malapit na po tayo sa puntod ng iyo, ama. Magandang hapon po. Ano po ang inyong hinahanap? Di ba ito ang puntod ni... Andun na ang puntod ng aking ama, sabi ni Elias. Ngunit, asan na kanyang bakas? Ang mountain fruit po ba? Ang inyong hinahanap? Oo, ang nangyari rito. Nautusan lang po ako ni Padre Garonte na ilipat po ang bangkay sa libingan ng mga insect. Libingan ng mga engine. Pero bakit? Hindi ko po alam. Habang dinadala ko po ay masyado po akong nabigatan. Kaya hinulog ko lang sa ilog. Ano? Sa ilog? Sa ilog mo tinapon ang pinakamahal kong ama? Patawad sa Ibarra. Hindi ko po ito inaasahan. Padre Samuel! Nasaan kayo? Padre! Senior Ibarra, bakit ka nandito? Huwag mo magpagkaila. Alam kong ginawa mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam kong ginawa mo. Alam kong ginawa mo sa akin ngayon. Wala akong nalalaman dyan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo ko lang ulit, Padre. Nakita ko lahat ang sulat. Nabasa ko lahat ang mensahe. Alam ko lahat, Padre Salvet. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngunit kung may kasalanan ako, sana patawarin mo ako. Hindi sinasadya. Alam mo ba yun? Ang pagkamatay ng aking ama, hindi sinasadya. Ganun-ganun lang yun. Sino nagawa? Si Padre Damaso. Oo, siya. Siya ang nagutos. Siya ang may bara lahat. Si Padre Damaso.
Mga bata. Magandang hapon po, Mang Tasyo. Ano pong kailangan ninyo? Wala naman. Nakita ko lang kayong dalawa mukhang abalang-abala kayo sa magpapatunog ng kampana. Opo, Mang Tasyo. Kailangan po kasi namin patunogin ng kampana para sa nalalapit na hapunan. At para na rin po sa misa bukas. Ganun ba? Parang kailan lang. Kayong dalawa ay sanggol pa. Alam niyo ba mga bata ng inyong ina ay nagluto ng masarap na ulam? Talaga po, Mang Tasyo? Ano po kaya yun? Adobo po kaya o sinigang? Hindi ko alam pero nasisiguro kung yun yung masarap. Magpunta na kayo at patunugin niyo ang kampana at huwag niyong paghintayin ng inyong ina. Opo, Mang Tasyo. Salamat po. Salamat po. Uuwi na rin po kami pagkatapos. Sige po, Mang Tasyo. Mauna na kami. Kami. Bilis! Crispin! Malapit na mag-alas 7! Kuya! Pagod na po ako! Tiisin mo na! Malapit na tayong matapos pagdating na si Aling Juana. Tigil! Itigil yan! Ikaw, Crispin, saan mo nilagay ang pera ngayon sa Krisan Mayor? Naroon lamang yun! Magnanakaw kang bata ka! Hindi po! Wala po akong alam! Wala po akong nilalakaw! Aling Juana, tama na po! Maniwala kayo sa kapatid ko! Hindi na kayang magnakaw! Teka, at isa ka pa! Maling-mali ang pagpapatunog nyo ng kampana! Multa rin kayo! At ikaw, Crispin, hindi ka makakaalis dito hanggat di mo nilalabas ang salaping ninakaw mo! Hindi po! Wala po akong ninakaw! Kuya! Tulungan mo ako! Hindi ko kaya gawin yun! Ganun pala ha! Kunin ang batang ito! Siya nagkakaw ng pera ng Sakristan Mayor! Bitaw mo siya, kung kaya mo saktan. Ayoko po! Kuya! Tulungan mo ako! Wala akong ninakaw! Hindi magnanakaw at sinungaling ang kapatid ko! Bitawan mo siya! Tumama ka sa akin, kung kaya mo. Crispin! Wag ang kapatid ko! Crispin! Sino ba ang tawilis? Sigurado matutuwa ang anak ko nitong si Basilio at Crispin. Dahil paborito nila ang mga ito. Salamat kay Mang Tasyo dahil ibinahagi niyo sa akin ang hita ng isang manok at mga tawilis. Kain! Kain! Kaya taro, nasita na naman. Wala mo naman ang pagkain sa Crispin at Basilio. Nasaan ang manok ko? Manok ko! Wala na. Wala nang pagkain ng mga anak ko. Niluluto na lang ulit ako ng pagkain nila. Basilio, anak ko! Anong nangyari sa'yo, anak ko? Bakit pagkuha ng ulo mo, anak ko? Anong nangyari, Basilio? Nasaan si Crispin? Si Crispin po. Ikinuwento ni Basilio ang nangyari sa simbahan, ang pagbibintang kay Crispin at ang pagdadala sa kanya ng mga gwardya. Huwag po! Ano pong ginagawa niyo sa marami ka na? Saan mo nilagay ang pera? Wala akong ninakaw! Hindi ka kakawin! Hindi ka natatakot dito! Umamin ka na! Huwag po! Umamin ka na! Ano yung umamin ka na? Tigilan niyo po yan! Crispin? Crispin, anak ko! Nandyan ka ba? Anong ginagawa mo rito? Si Crispin! Narito ba si Crispin? Anak ko si Crispin! Si Crispin, maliit siya. Palagi siya kasama ng kanyang kuya. Si Crispin, nandito ba siya? Ano Crispin? Ano Crispin dito? Alis! Matagal na siya tumakas. Tama si Basilio. Dala-dala ang pera ng Sakristan Mayor. Alis! Hindi totoo yan! Alis! Hindi totoo ang anak ko! Hindi Crispin! Basilio! Sabi ko pa kayo mga anak ko! Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Basilio!
yan. Huwag kang mag-alala, Tia Isabel. Maayos po ang lahat. Pinili ko ang pinakamasasarap at sariwang pagkain para sa picnic mamaya. Sigurado akong magugustuhan ng mga mananangalian ng pagkain mamaya. Lalo na si Maria Clara at si Ginoong Ibarra. Mabuti naman. Sana naman din maging masaya ang araw na ito para sa kanila. Ang bilis lang ng panahon, no? Parang kailan lang. Sana tuloy-tuloy na ang ganitong pangyayari. Huwag kang mag-alala, Tia. Saksi tayo sa pagmamahalan ng dalawang iyon. Magandang umaga, Tia Isabel. Sinang, ayos na ba lahat? Para sa pasunod ko, resource mo. Sinang na ang bahala sa itong mga gawain. Ikaw, kumusta ka? Nasaan ang iyong sinisinta? Okay naman siya, Tia. Nakaayos na rin ko siya para sa akin. Maria Clara, nakagaling ko lang kina Tia Isabel at malapit silang matapos sa kanilang preparasyon. At kunting oras na lang, ay makakalis tayo. Ganun ba? Ako ay nasasabik sa napakagandang araw ngayong panahon. Magandang araw para sa ating gaganapin ng picnic. Para sa iyo naman talaga to, Maria Clara. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo para sa iyong araw na to. Salamat sa paglalaan ng oras sa aking Sr. Ibarra. May isang bagay lang sana akong hihilingin sa iyo, Sr. Ibarra. Nais ko sana huwag na natin isama si Padre Salvi sa gaganapin picnic mamaya. Hindi kasi ako komportable sa iyo sa kanila. Sa iyong panauhin, ayaw kong maging bastos sa kanya. Alam ko, pero sana maunawaan mo. Huwag kang mag-aalala, Maria Clara. Gagawa ko ng paraan para hindi natin siya makasama sa isang bangka. Magandang umaga, Maria Clara. Magandang umaga, Ginoong Ibarra. Nalaman kong inyong pagpaplanong pang-picnic, maaari ba ako sumama? Siyempre naman, Padre, walugod namin tinatanggap ang iyong pagsama. Tiyak magiging masaya ang picnic pagkasama ka. Salamat kung gano'n sa inyong pag-imbitan. Kung mamarapatin niyo po, ako ay huwakan naman muna, Sr. Ibarra at Padre Salvi. Iiwan ko na po muna ang inyong pag-uusap. Ang daan-daan naman ang pakiramdam ko ngayon, para ko lumulutang sa hangin. Tama ka, Maria Clara. Napaka-aliwalas ng ating libro. Kayo naman, bakit kayo mga bata? Ang iingay ninyo. Ano naman ngayon? Minsan lamang mangyari ang ganito ng kasiyahan. Nararapat lamang na tayo magsaya. Tama, kaya magsaya ngayong araw. Kalimutan muna natin ang ating mga hinihindang problema. Magandang araw, mga binibini. Tila kayo nagkakasiyahan. Kung inyong mararapat ang mga binibini, maaari ba kami mag-isama sa inyo? Tama ang Ginoong Ibarra. Makilahok na kayo dito sa amin at yan na magiging masaya yan. Mabuti pa nga po mga Ginoo. Oo nga ho, Ginoong Ibarra. Tiyak na matutuwa si Maria Clara. Naku, huwag niyo na siguro sa Maria Clara. Mga minamahal kong kapatid, tunay ang dakila ang mga santo. Tulad ni Haring David, siya ay isang pinili ng Diyos. Tulad ni Gideon, siya ay nagtagumpay sa laban sa kasamaan. At tulad ni Roldan, na siya ay nanindigan. Sa kanyang pananampalataya ay tayo magpapasalamat. Pero ako isto Filipinos, el pertuso poco observador. Como el resto ellos no merecen aparecer aquí. Ay, ang haba naman ng sermon ni Padre Danzo. Ang santo pa rin ba ang kanyang pinag-uusapan? Siguro na may matatapos siya hanggang hapon. Mga tamad, mga walang galang, hindi marunong sumunod. Lalo na ang mga anak ng erehe tulad ng mga ibayan ay hindi dapat magpakita rito sa loob ng simbahan. Sr. Ibarra, ano ang kanyang ibig sabihin? Bakit parang ikaw ang tinutukoy niya? Hindi na nakapagtataka. Ngunit hayaan mo siya, Maria Clara. Kailanman, di masira ang dignidad ng isang tao
ng isang maruming salita. Sana matapos na ang kanyang seremonya, bago pa man mawala ang aking damdamin. Ang mga saliglahi ay makasalanan, hindi dapat natin maburan. Ang mga anak ng ere ay walang kwenta, sila ay bastos at walang galang. At walang pakundangan sa pananampalataya, tunay na mangmang. Senyor Ibarra, mag-iingat ka sa seremonya bukas. Pinababalag sa iyo ng masama. Salamat, Elias. Alam ko kung sino ang aking mga kalaban. Ngunit hindi ako papayabayaan ng Diyos kasi alam niya kung sino ang tama na rin. Ang Diyos ay nasa panig ng katarungan. Magtiwala ka, ngunit huwag ka magpakapante. Napansin mo ba? Tunay na masarap ang hinahanda ni Kapitan Tiago. Naku, sinabi mo pa, binira ang galing ng pagkakipon. Ngunit, nasa kayo si Padre Damaso? Pinaasahan ko pa naman ang dating pura ng San Diego. Kaya nga, madalas pa naman siya pumunta sa galing ng pagkakipon. Marahil ay may mahalagang pinaglahan ng Padre. Aba, tila ay napakaraming tao sa ating kasalo ngayon. Inaasahan pa naman na ako lang ang espesyal na pananguhin ngayong araw. At tila tahimik ang ating pinata ngayon. Sa palagay ko ay pagod ka sa iyong magulakbay. Padre, mas mabuting pag-usapan natin ang patungkol sa... Ginoong Ibarra, nais kong pag-usapan natin ngayon ang parang iyong pinapatayo. Siya nga pala, Padre Damaso. Kumusta ang iyong lagay sa bagong bayan na iyong hawak? Nakita mo na ba si Padre Salvi? Ang bagong pura ng San Diego? Hindi yan ang nais kong pag-usapan ngayon, sapagkat gusto kong pag-usapan natin ngayon ang buhay ni Ginoong Ibarra at sa kanyang manang-manang ama na si Rafael Ibarra na magaling kumuha ng simpatya ng tao. Tamang-tama na nangyari sa iyong ama. Parehas na parehas kayong rebelde at heresia. Ang pagkamatay ng iyong ama at ang sinapit niya ay malaking kawalan para sa bayan. Masarap ang talaga kung pagsalitaan kayo ng aking ama. Matapos sa gawin sa kanyang bangkay, wala ka naman ang magbibigan kay pangalan niya. Senyor, tama na Senyor Ibarra. Huminahon ka, parang awa mo na. Aba, narinig mo ba ang usap-usapan sa naganap na tanghalian sa bahay ni Kapitan? Si Ginoong Ibarra ay muntik nang saktan si Padre Damaso. Naku, ang mga kabataan ngayon walang galang. Oo, tama ka. Kung nakapagtimpila mo si Ginoong Ibarra, hindi na sana magkakagulo. Kawawa ang padre. Pero sa tingin ko, tama rin naman ang tubo ni Ginoong Ibarra. Hindi nararapat na idamay ni Padre Damaso ang kanyang ama. Hindi sila narapain sa kanilang alitan. Maria Clara, anak, huwag ka nang umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Oo nga po, Senyorita. Huwag niyo na po kaisipin ang mga naganap. Anak, meron akong nais sabihin sa iyo. Kailangan mong putulin ang ugnayan niyo ni Ibarra. Utos ito ng simbahan at ni Padre Damaso. Huwag ka nang may pagkita sa kanya, kundi ay ako ang paparusahan. Dahil hinayaan kitang may pagkita sa isang ekskomunikado. Hindi po kaya. Wala na akong magagawa, anak. Utos ito ng simbahan at sabi rin ito ni Padre Sibayla na huwag nang tanggapin sa aking tahanan si Ibarra. Ano sa palagay mo, Isabel? Lumala na ang kanyang kalagayan. Mataas pa rin ang kanyang temperatura sa kanyang katawan. Hindi ko masasagot ang tanong mo, Kapitan. Mababaw na ang kanyang paghinga. Mas mainam na antayin natin ang doktor na titingin kay Maria Clara. Kung sa gayon, ay kinakailangan natin mag-alay ng handog sa santo at magdasal lang paulit-ulit upang gumaling ang aking anak. Anong santo ba ang mainam na alayan ng limos? Ang Galing Maria, alayan natin ito dahil ito ang tumutupad sa karamdaman ng sanlibutan. Sige, Isabel, tayo ay maghanda ng ipang-aalay ang sa gayon ay mapabilis ang pagaling ni Maria Clara. Pagbusan mo Isabel ang pinto, kaya ang mag-asawang espada. Magandang araw, Kapitan. Maraming salamat sa pagpunta.
sapagkat nangangailangan talaga ni Maria Clara ang titingin sa kanyang doktor. Kaya gagawin ko rin naman na personal na maimbitahan, Kapitan. Kung gayon, nasaan ang iyong anak? Nang amin ang matingnan ng aking dalubhasang asawa ang kanyang nararamdaman. Alam ko naman na kaya niyang gamutin kung ano man ang kanyang sakit. Marapat lang na kayo ay magbigay ng malaking halaga. Mahina ang kanyang pulso. Tayo ang kanyang dila. Kinakailangan niya ng tamang pahinga at gamot. Bibigyan ko siya ng gatas at liquid, Herabel de Altia, at 2 pirasong Pendoros di Sinaglosa. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Kaya kong pagalingin ang anak mo. Samahan na din natin ng dasal upang bigyan siya ng lakas ng mga santo. Kapitan, Isabel, Maria Clara, narito ang aking inaanak si Linares. Mabuti siyang binata at maayos ang katayuan sa buhay. Abogado siya sa Universidad Central at may maayos na kinabukasan. Bagay kayo ni Maria Clara. Nariyan nga pala, Padre Damaso. Ikaw ay handang dumalaw kahit ikaw ay kagagaling lamang sa karamdaman. O Maria Clara, huwag kang mag-alala. Ikaw ay gagaling sa ngalan ng Diyos, Santo San Pedro. Sa kabila ng pagiging matapang na personalidad ni Padre Damaso, malambot pa rin ang puso niya, lalo na pagdating kay Maria Clara, na itinuturing siyang pangalawang ama nito. Padre Damaso, si Linares nga pala, ang aking inaanak. Siya ay isang abogado ng isang Universidad Central. Maganda ang kanyang naging kalagayan sa buhay. Bagay sila ni Maria Clara. Ano ba ang masasabi niyo, Padre? Maria, patawarin mo ako sa biglaang pagbisita sa iyo. Maayos na ba ang iyong pakiramdam? Maayos na ako, Andeng. Salamat sa pagbisita. Ang totoo kaya ako naparito upang ibalita sa iyo, Maria. Anong balita, Andeng? Ano ang nais mong sabihin? Tungkol kay Ginoong Ibarra. Ekskomunikado na siya sa simbahan. Kalalabas lamang ng balita galing sa kura. Ngunit, huwag ka mag-alala, ginagawa na ni Ginoong Ibarra upang mabawi niya ang kanyang karapatan. Upang madalaw ka niya rito, Maria. Dito na ba natatapos ang lahat? Bakit kay pait ng tadhana? Bakit ganito ang nangyayari? Oh, ikaw pala, Andeng. Salamat sa palaging pagbisita sa akin, anak. Maria Clara, anak, na ito ng iyong gamot para mapabuti ang iyong karamdaman. Maria Clara, anak, alam kong nahihirapan ka na sa sitwasyon mo. Nais kong malaman mo na dapat tapusin mo ng ugnayan ni Ibarra. May lalaki na akong napili para sa iyo at yun ay si Linares. Angkop siya sa iyo. Ama, bakit ganito? Ano bang kasalanan na nagawa ko? Mahal ko po si Senyor Ibarra. Siya lang ang gusto kong makasama. Anak, patawad. Para rin ito sa ikabubuti mo. Alam ko ba ng araw, doon mo rin mahalin si Linares. Ama, pakiusap. Huwag niyo po akong ilalayo kay Ibarra. Maaari niyo pa po muna akong maiwan. Nais ko pong mapag-isa. Magulo pa ang isipan ko ngayon. Mukhang malala yun, Alvarez. Oo, mabalang kayo, Alvarez. Dahil sa sarap niyang ginagawa ngayon. At
Pagkatapos sa tayo kami siya pupunta. Ngunit, bago magkakalian, ibabalik ko siya ngunit. Ngunit ang gawin niya, nasaan? Nasa loob din naman ba? Oo. Sapagkat na hindi ko pinagbabawal ng alperes na upang parabasin ng doon niya hanggang hindi natatapos ang sarili niya. Oo, hindi yun. Natatakot ang alperes na makamunang kapitang mineral ang di kaaya-aya ang uminom doon. Hay nako, napakaganda ko talaga. Napakapungay ng aking mga mata na animoy mga bituin sa langit. Ang labi kong mararosas at ang aking kutis na isang kulay perlas. Nararapat lang talaga na ako ang tanghaling pinakamaganda sa bayan ng San Diego. Nalalamangan ko pa ang ganda ni Maria Clara na higit na kapansin-pansin ang aking itsura at talaga namang lahat ng lalaki ay napapatingin sa akin. Ha! Malas lang nila at ako'y may asawa na. Ipasok niyo siya sa loob ng bahay. Kumanta ka. Ikaw dyan, Guardia, pakantahin mo siya. Kumanta ka. Ang puso ko'y nagdurugo pag Tigil! Sumayaw ka. Sumayaw ka! Sayaw! Sundin mo ang pinag-utos ko, sayaw! Ano pa namang mga hindi mo lang marunong magkita ng paggalang sa akin? Ano ba sila? Mga mama? Hayaan mo na sila, Victorina. Sa dami ng tao, baka hindi ka lang nila napansin. Aba, kahit na. Tayo ang isa sa mga karagdagan ng tao dito sa bayan sa San Diego. Nararawang lamang na tayo ay galang nila. Hayaan mo na, Victorina. Ang iba naman ay nakatingin sa atin. Sapat na yun para tingnan nila tayo ng may paggalang. Aba, kahit na. Kaya ikaw, Timosyo, piliin mo sumama sa mga taas na tao katulad ni Beran. Ano ba ang problema mo? Ano ba ang problema mo? Mabuti ito, sapagkat muli ko na magdadalaw si Maria Clara dahil na pawalong bisa ang aking pagka-explain ng Ricardo. Liyak, matutuwa siya rito. Ikaw pala, Crisostomo. Maria Clara! Maria Clara! Ikaw ay pumarito. Dinadayo ka ni Crisostomo. Mabuti naman ang login ka na, Maria Clara. Naglalala. Magandang tanghali sa iyo, Bulong Bubara. Ikaw pala ang sinasabi nila. Ako nga pala si Linares, ang malapit na kamag-anak ni Padre Damaso. Ano ibig sabihin ito, Maria Clara? Bakit may ibang lalaki para dito? Hindi ba sa'yo nasabi ni Sinang na huwag na muna tayo nagkita? Magulo pa ang isipan ko sa ngayon, Senyor Ibarra. Maria Clara, narito ako upang ikaw ay kumustahin at labis akong nagdadala kung malaman kong nagkasakit ka. At nais ko rin ibalita sa iyo na nawala na ang aking pagka-explain ng Ricardo at matutuwa ka dito. Nais ko huwag mo muna akong dalawan sa inyo. Marami ka pang dapat gawin. Kaya kung mararating mo, iwan mo muna kami ng aking anak. Alfred! Padasabi, tama ka naman rito ka. Nagreklamo ka ang inyong pamangkin dahil sinisira nito ang aking mga pagkuhan. Hindi ako nagpunta rito para mamambing. Sapagkat nakita ko rito dahil may umayagang pa sa iyo. Kung gayon, bakit ka naparito? Ikaw ay nagmamadali. Meron umayagang sasabihin sa iyo. Isang matinding pabala na magkakaroon ng isang matinding pag-aalsa. Sigurado ko niyang padre? Isang pag-alsa? Saan mo nalaman yan? Nalaman ko na may isang babae ang nangungisa sa akin
Hinirahan niya lahat ng mangyayari na magkakaroon ng paglusob sa ganang at ng gabi. Kung gano'n ay nakabahala ba kayo, kailangan maganda. Tama dyan! Kaya nakakailangan ko ng 4 na buwan ng tubig para magpapalag sa kumpento para sa aking kaligtasan. Senyor! 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 Ano ba nangyari, Jazz? Ba't ako natakbo? Ba't pawasan ka? Senyor, magmadali ka na! Lisanin mo ng bahay ito, hindi na likat dito. Ano ba nangyari? Huminahang ka muna. Tara, palawan mo sa akin ang nangyari. Senyor Ibarra, kailangan niyo pong inasisahan ng bahay ito sapagkat kailan sa balita na pagsalaan sa korte ay kung daw po ang pinuno ng pagsalaan dito. Ipon namin ang mga ito, Jazz! Mahalaga ang kapamilya ito! Don, pwede Ibarra Mandir? Bakit, Jazz? Kailangan mo siya? Kailangan mo nolo? Maraming salamat po sa hapunan. Ngunit ipagpauman ninyo ang aking pag-alis dahil ako ay tapos na po. Maraming po salamat sa hapunan, pero ako rin po ay tapos na. Ayos ka lang ba, Maria Clara? Mukhang kanina kang balisa. Oo, sinang-ayos lang ako. Ngayon ba darating si Senyor Ibarra? Marami kasi ako nais itanong sa kanya. Oo naman. Ngayon ang araw ng saliham na ipinadala ko sa kanya. Tiyak na maya-maya rin ay nandito na siya. Sana nga sinang, dahil ako ay kanina pa hindi mapakali. Wari ko'y may masamang mangyayari. Tanong ko lang, ngunit, bakit? Parang kanina pang mangyarihan hindi ba ang Father Santo? O Panginoon, Panginoon, nilayan po sa samahan, Panginoon, Panginoon. Panginoon, gabayan po kami, Panginoon. Panginoon. Senyor Ibarra, kamusta ka? Christy Allison, maawa pa ko yung Panginoon Santiago. Madali ang pangako mo, madali ang pangako mo. Ialay mo, ialay mo. Iligtas mo po kami. 50 rumakatsyadang paputok at 2 misa ng pasasalamat. Orak pro nobis, ipanalangan mo po kami. Ipanalangan mo po kami. Sus, kala ko isang sa Gracia, isang Kastilyo. Maraming tutok. Ang sabi nila, ang mga lumusid daw ay ang mga pangkat ni Kapitan Pablo. Mga pagisan ba? Hindi marahil, hindi ko lubos marinig kung ano ang usap-usapin kanina. Ang balita ay ang mga kadronyera na kalaban ng mga sibil. At ito ang dahilan kung bakit nahuli si Don Filipo. Sinasabi, 14 ang napatay mula sa paglusog ko na din. Alam ko ba, ayon sa aking narinig, pinakaunang ng iba hindi takas sa Maria Clara. Kaya ipinagtanto ng kapitan ng kanyang anak. At tupunong na mga Guardia Civil. Kaya yun, nagkaroon ng sila. Oo nga, balita ko rin parang sa Barangay Santiago at dadating sa Maynila upang ipagamot. Kagagaling ka lamang sa Maynila at doon ko nakita si Don Filipo at Don Ibarra. At si Bruno ang nagsabi sa akin na nangyari kagabi. At ito pa, ipapakasal na ng kapitan ang kanyang anak sa isang binatang Kastila. At sinugod ang kumbento at sa awa ng Diyos ay marami ang nakatakas. Sinunog ang bahay at muntik na rin masunog si Ibarra. Oo, tama. Kaninang umaga ay nakita ko ang tagimbal-gimbal na pangyayari. Nakita ko ang bangkay bukas na nakabitin sa puno ng sanga ng santol. Parang awa niya na Alperes, ang anak ko si Antonio, wala siyang kasalanan. Ayusin niyo ang pagbabantay! Dagdagan ng mga gwardiya ng kwartel! Pag-iusap Alperes, ang anak ko si Antonio, pakawalan niyo na siya ay innocent. Wala siyang nilaban sa pagsugod, parang awa niyo na Alperes. Napakatigas ng mga puso nyo! Kahit kailan walang kasalanan si Antong! Hindi naging kasalanan ang pag-upo sa ilalim ng saging kahit kailanman. Ang kambal ko, nasa loob sila. Nais ko silang makita. Papasukin niyo na ako. Papasukin mo na ako, parang awa mo na. Wala ka, Antonio. Huwag ka magdalala dito. Pagkakong kaya ka, kapag nalagay sa kanila sa Holy Center.
Ibarra, sa'yo na layang kita kasal. Napakaswerte mo sa iyong mapapangasawa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Narinig mo na ba ang balita? Kaya lamang yun ang magpapakasal ay gawa ng bibitayin na ang dating katipan. Tama ka, sa tingin ko may kayamanan ng mga binasang pinala sa kapatid. Hindi bara! Gumising ka! Gumising ka! Oh, Las! Ang ginagawa ko ito? Halika para ligtas kita! Saan pumunta? Oh, Las! Ano nangyari sa'yo? Tama ka na ba rin? Ayos na ako, Ginong Ibarra! Ano ba sa kanya? Umalis ka na! Maria Clara. Senyor Ibarra, bakit ka narito? Ayon sa akin nalaman ng kaibigan ng mga sibil. Una, gusto ko muna sabihin sa'yo na masaya ako para sa'yo dahil sa iyong nalulapit na kasama. At higit sa lahat, napunta ako dito para sabihin sa'yo na wala akong kasalanan sa nangyari. Senyor Ibarra, naniniwala ako sa iyo. Kailanman hindi ako nag-isip ng masama. Nais ko rin malaman mo na hindi ko nais ang magaganap na kasal. Ito'y kagustuhan lamang ng aking ama. Maria Clara, pagpiliin pa na ako ng pagkakas. Ikaw lang ang palagi ng pagkakas. Mahal na Maria, palagi mong tandaan mo. Mahal din kita kay Jesus Ibarra, kahit kailanman hindi kita ipagpapalit sa kaniliman. Bakit ka malungkot na aking anak? Nais ko na lamang mong pumasok sa kumbento. Pero bakit mo gagawin yun? Dahil wala na po ang pinakamamahal. Aking sinta, ang pag-ibig mo. Ina? Ina, ako ito si Basilio, nakikilala mo ba ako? Ina, hintayin mo ako! Saan ka nang galing, Ina? Ba't ganyan nilagay mo? Kumakain ka ba ng tama? May mga hayop. Ikaw, nakita mo ba sila? Ganda ng mga blasya. Ina! Nakikilala mo ba ako, Ina? Ako ito si Basilio! Anak mo! Basilio, ikaw ba yan, anak ko? Nagbalik ka, anak ko! Takot sa'yo sa pagbalik ko, anak ko. Nandito na ang nanay. Puprotektahan ka ng nanay, anak ko, Basilio. Balik ka, Basilio, anak ko. Anak ko. Balik ka, anak ko. Ano nangyari sa'yo, Ina? Ina, nandito na ako! Ina! Magmula nang pumasok sa kumbento si Maria, nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila. Di nagtagal ay inilipat ang padre bilang paroko sa isang malayong probinsya. Kinabukasan ay siya ay nakita na lamang na malamig na bangkay sa kanyang higaan. Sa pagsusuri ng doktor, sama ng loob o bangungot ang sanhi ng kanyang ikinamatay. Sa kabilang dako, si Padre Salvi habang hinihintay niya ang pagiging obispo ay nanungkulang pangsamantala sa kumbento ng Santa Clara, kung saan naroon ang kumbento ni Maria Clara. Kasunod nito ay umalis na rin siya sa San Diego at nanirahan sa Maynila. Ilang linggo naman bago naging ganap na mongha si Maria, si Kapitan Tiago ay dumanas ng sapin-saping paghihirap ng damdamin. Nangayayat ng husto, naging mapag-isip at nawalan ng tiwala sa mga kainuman. Pagkagaling niya sa kumbento, sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na ito sa Malabon o sa San Diego.
sapagkat gusto na lamang niyang mabuhay na mag-isa. Ang lahat ng mga santo at santang kanyang pinipintakasi ay nilimot na niya. Ang kanyang inatupag ay ang paglalaro ng liyempo, sabong at paghithit ng marijuana. Madalas, tuwing takip silim ay makikita siya sa tindahan ng inchik sa Santo Cristo. At di nagtagal na pabayaan niya ang kanyang katawan at kabuhayan. Ang kanyang dating marangyang tahanan ay mayroong nakasulat sa pintuan na Fumadero Publico de Anfion. Ganap na siyang nilimot ng mga tao. Wala ni isa mang nakakaalala sa kanya. Siya na isang tanyag at dating iginagalang.